Magstayo po ang lahat. Natin ang mga nagawa nating kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo nangungumpisal sa Diyos na makapangyarihan kay Santa Maria Laging Birhen sa lahat ng santo at sa isa't isa na tayo nagkasala sa ating naisip, sa ating nasabi at sa ating nagawa at sa nakaligtaan nating at ito'y sarili nating kamalian. Kaya sinasamo natin sa Diyos na kaawaan tayo sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng santo na ipanalangin nila tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen. Naway kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. O walang hanggan Diyos, ikaw na lumikha tagapagtaguyod ng sangkatauhan, ikaw na nagkakalob ng biyaya at kaligtasan, sinasamo namin na biyayaan niyo po sina Romel at Mariel upang sa pamamagitan ng tunay ng katapatan at pagmamahal ay kanilang maigagalang at maiingatan ang mga panata na kanilang gagawin ngayon sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo ng aming Panginoon, na bubuhay at nag-aaring kasama niyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa liturhiya ng mga salita ng Diyos. Para sa unang pagbasa, yung reader natin for the first and second reading, get ready. First reader, please come forward. may naitalaga kayo. Wala. Unang pagbasa mula sa Lumang Tipan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis, sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at pinaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao ngayon nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom sa laman
At sa tapat na yon, ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bawat salmo ang atin pong itutugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ulitin po natin. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginoon may takot. Ang maalab na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya nagkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad sa tuwina. Tugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asawa'y parang ubasan na olibo. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay siyang kusang susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Tugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay. Pag-unlad ng Jerusalem ang iyong magiging iyong mga apo. Nawa ikaw ay abutin, naway laging mapayapa itong bayan ng Israel. Tugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ikalawang pagbasa mula sa Bagong Tipan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang mga asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang mga ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging iisa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan kay Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa tagapagsindilan ng kandila, maaari na pong sindihan. Can the sponsors? Ang pagsisindi ng mga kandila ay simbolo ng pagsisimula ng bagong buhay para kina Romel at Mariel. Nawa ang iyong mga buhay ay maging ningas na nagliliwanag sa daigdig, maging lingkod nawa kayo ng Panginoon at ng inyong kapwa. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Ang banal na ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang aking utos, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala nang higit pa sa pag-ibig na isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung sinusunod ninyo ang aking utos, hindi na alipin ang turing ko sa inyo dahil hindi alam ng alipin kung ano ginagawa ng kanyang Panginoon. Tinuturing ko kayo mga kaibigan sapagkat pinaalam ko sa inyo ang lahat ng aking natutuhan sa aking Ama. Hindi kayo ang humirang sa akin kundi hinirang ko kayo upang magkaroon kayo ng bungang mamamalagi magpakailanman. Sa gayon, ibibigay sa inyo ng Ama ang kahit anong hingin ninyo. Ito ang aking utos, magmahalan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at pakinggan ang homilya. It's 4:26 in the afternoon. I have to deliver my homily in Tagalog and also in English. So sabi nyo ay both Taglis, Tagalog and English. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Gusto ko lang po linawin, ang seremonya po ng kasal na ito, hindi po ito civil wedding. Unang-una, hindi naman ako si mayor, di ba? Ang layo naman. Lalong hindi ako RTC judge or MTC judge. Ito po ay purely religious ceremony, sakramento ng matrimonyo o kasal na tinatanggap ni na Romel at Mariel dito sa Lasuri Hotel Resorts in Tagaytay City, Province of Cavite. Kaya kahit
outside the church, matatanggap yun ng buong buo ang sakramento ng matrimonyo o kasal. In fact, kasama natin ang Santo Cristo. Meron po tayong mini altar. Ito po ang Santo Cristo. Nasa harapan po natin at nasa harapan po ng kinakasal. So, according to the right, buti malinaw, according to the right of the Filipino, not Roman, Filipino Catholic Christian Church. Ang Roman Catholic, bawal magkasal sa labas ng simbahan. Pero ang Filipino Catholic, pwede. At yung ibang mga simbahan na yan na naniniwala sa Catholic Church, pwede po silang magkasal outside the church. Kumbaga, may tinatawag na street mass ang mga Romano, pwede rin naman na ako naman pinapayagan, ako nagbibigay ng permit. Narinig yung permit. Ang inyong kahilingan na matanggap, ang sakramento ng matrimonyo o kasal ay binigyan pahintulot ng punong obispo bilang bahagi ng ministeryo ng kasal ng simbahan. So, sakramento to ha, kahit nasa labas ng simbahan. So, ang galing yung pipili. Lasuri Hotel. Why? You're in good hands. Nasa Lasuri Hotel na kayo, nakakuha na kayo ng magandang package. Tapos, hindi nyo akalain na ang magkakasal sa inyo ay isang pare at isang obispo pa sa kalagayan. So, I'm an ordained priest. Ako po yung ordinadong pare and consecrated bishop in our church, the Filipino Catholic Christian Church. Sasalin ko sa Tagalog, Simbahang Katoliko, Filipino-Kristiyano, hindi Romano, hindi Aglipay, purong-purong Katolikong Pilipino na Kristiyano pa. So, nagkakaintindihan po tayo, walang misrepresentation. So, anyway, kahit saan simbahan ka pumunta, basta valid ang sakramento na tatanggapin mo, wala namang magiging aberya o magiging problema. No? And anyway, ang marriage right po ay seremonyang binibigay sa kinakasal, pero ang validation ng kasal nyo, ang aming simbahan at ang Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng Local Civil Registry, then ang PSA, Philippine Statistics Authority. Kaya nga, magagamit yung marriage contract nyo or certificate even outside the Philippines. Kung hinihingi ng pagkakataon, lahat magagamit, all legal transaction, magagamit ang inyong marriage certificate or marriage contract. Now, how to receive a valid sacrament of marriage? How to receive a valid marriage? First, spiritual aspect. It is all about God. Ang ibig sabihin lang nun, una, dapat nagdasal kayo. Nagdasal ka ba? Ano tawag mo sa katabi mo? Ano sabi mo? Lord, thank you so much. Tingin nga, binigay niyo sa akin ng asawa ko. Yun ang tawag mo sa kanya pag dalawa lang kayo? Asawa ko? Baby, ano. So, sabi mo, Lord, thank you so much. Di ba nagdasal ka? Sabi mo sa Diyos, nagpapasalamat ka, binigay mo niyo sa akin si tawag? Baby mo, no? Ano sabi mo sa kanya? Ano sabi mo sa Diyos? Tingin sa katabi, siya lang, ha? Tandaan mo dito sa puso't isip mo. Sabi mo sa Diyos, siya lang, ang tanging babaeng mamahalin mo, pakikisamahan mo sa buong buhay mo. Sulyap nga na magandang sulyap. Period tayo ron, ha? Romel, that's your prayer, that's your promise. Sa Diyos, saka dyan sa katabi mo. Siya lang, ha? Walang kasunod, walang kahit kapraso, kahit kalahati. Hindi, siya lang talaga yun. Tingin nga ulit. Malagkit na tingin, gusto ko makita. Okay. So, nagdasal si Romel. Sa Diyos siya nagsabit ng ako. Nagdasal ka rin. So, kung bebe tawag niya sa iyo, ano tawag mo sa kanya? Bebe rin. Nagbe-babyhan pala kayo dalawa. So, paano naman yung dasal mo, Mariel? Mariel, sino ba pumapasok sa isip ko pag narinig yung pangarang Mariel? Mariel ano? Yung nasa TV dati? Nag-asawa na, di ba? From Mariel Rodriguez, naging Mariel Rodriguez Padilla, naging asawa ni Robin Padilla. Ikaw naman, magiging Mariel Manalo, di ba? Manalo. Sa pagkadalaga, ano apelido mo? Tercero. Mariel Tercero, Manalo ka na after ng seremonyang ito ng kasalan. Okay, so, sabi mo sa Diyos, Diyos ko po, salamat po. Tingin nga. Bihira kayo magtinginan. Ayan, nagsulyapan na sila. Ano sabi mo sa Diyos? Hindi po ako nagkamali ng lalaking mamahalin ko, pakikisama ko sa buong buhay ko. Period. Both of you prayed and agreed. That's your prayer, that's your promise. Spiritual aspect, check. Nakapasa kayo sa batas ng Diyos. Punta tayo sa human aspect. Nagpahinga na ho, yung nasa litrato. Bali, kapatid niyo yung katabi niyo. Oo. Biological father, oo. So, yung nagpahinga. Kapatid din, okay. Sige, oo. Parang may istorya, mga sinaunang istorya, no? Tapos, nagpaalam ba sa inyo na magpapakasal na? Ha? O, hindi, nagpaalam ba? Tanungin ko na nga, ito yung nanay tatay ni Romel, nagtanan ho ba? Nagpaalam. So, hindi nagtanan, ano? Ibig sabihin, nagpaalam una sa Diyos, tapos nagpaalam sa magulang sa laman.
So kaya naririto kayo ngayon upang tanggapin ang buong sakramento na matrimonyo o kasal. So batas ng Diyos, pasado kayo. Batas ng tao, pasado rin kayo. You already submitted your marriage license. I already scrutinized it earlier, no? And I, as a solemnizing officer or bishop, hindi po pwedeng magkasal ang pare, monsignor, bishop, o pastor, o ministro sa Muslim iman kung walang lisensya. May I have a copy of my license? Dala-dala ko po ang kopya ng lisensya ko para makapagkasal sa buong Pilipinas. Until when? Ando sa ilalim. Until December 31, 2024. Kaya first week of December, I have to renew my license to solemnize marriage for another 3 years. Every 3 years po ay nire-renew ko ito. So, meaning to say, there is no legal impediment for both of you to receive today the holy sacrament of matrimony, again, even outside the church. So, may lisensya kayo, may lisensya ako. So, after 15 days, it will be registered to the local civil registry and it will be forwarded to PSA by the LCR after 5 to 8 months to request via online your authenticated registered marriage. Yun yung tinatawag na PSA copy. So, klaro tayo doon na walang magiging aberya, walang magiging problema. Bakit may nagsindi ng kandila? Doon yung babae, dito yung lalaki. Candle sponsors, candle ceremony. Don't forget, Jesus Christ is the light of the world. Lahat ng problema, malalakpasan. Lahat ng pagsubok, malalakpasan. Lahat ng aberya, malalakpasan. Basta mag-asawa, dapat laging nagdarasal. Kasi ang kandila, si Kristo ang liwanag ng sanlibutan. Kung nakatanglaw sa inyong pagsasama, walang dilim na hindi mahawi, walang problema, hindi malulutas. Basta ang mag-asawa, una, laging magdarasal. Madalas ba kayo magdasal? Praying the rosary, marunong. Mamaya, sino mamumuno? Ikaw o siya? Siya na lang. Ikaw na lang. Bukas siya naman. Manood kayo sa YouTube kung nalilito kayo, ha? How to pray the Holy Rosary. Dapat mag-asawa lagi nagdarasal at dapat ang mag-asawa lagi ring nag-uusap. You have to talk and to pray frequently. Everything about your family, discuss it comprehensively. Hindi po pwedeng may nangyayari walang kibuan. Hindi po pwedeng natutulog magkatalikuran. Hindi pwedeng ganun. Matapos magdasal, mag-usap. Financial, plano sa buhay, sa mga anak, sa magulang, biological parents, huwag kalilimutan. Lagi nyo silang lilingunin, ha? Dapat din nyo sila pababayaan, huwag nyo silang kakalimutan. Narinig nyo sa pagbasa, pag ang lalaki mag-aasawa, mananaog sa tahanan ng magulang kasi sasama sa kanyang asawa sa iisang bubong. Meron na ba? Iisang bubong. May gamit na. At sa bisa ng sakramento ng matrimonyo o kasal, matapos kayo makasal, kayo magiging iisang laman. Not absolute one, but united one. Yun ang sinasabi sa Biblia from Old to New Testament. Kaya iiwan kayo pansamantala. Iiwan kayo nito kasi dito sasama sa minamahal na asawa. Pero after 1 or 2 years, babalik sila. After 5 years, babalik sila. Kasama na ang inyong maraming apo. Ilang apo gusto nyo? Sabihin nyo sa akin. Ilang apo gusto nyo? Sige naman. O 5. O kayo, plus 1. They half dozen tayo. Kung narinig nyo, ha? Half dozen. Ilan na ba? Ilan na nga? Oo nga. So, kung may 1 na aabangan natin, plus 5 pa para sabi ng nanay mo, 5. Humirit ng isa rito, 6, half dozen nga, kalahating dosena. So, Pasko, bagong taon, ha, birthday nila, wedding anniversary nila, yun nga lang doon, may death anniversary, dapat dinadalo nyo inyong biological parents. Dapat lagi nyo sila inaalala. Share something as token of gratitude, yung paglingap nyo sa kanila. Lalo kung maganda na ang buhay nyo, financially stable na kayo, share your blessing with your biological parents. Kasama ang kanilang magiging mga apo, di ba? So, ang kandila, tatanglaw ang liwanag ni Kristo, ang Panginoon sa mag-asawa at sa buong pamilya. Next, bakit kayo magsusuot ng wedding ring? Ito po yung bishop's ring. Ba't kayo magsusuot ng wedding ring? Pag suot nyo yan, lagi dapat naka-display, ha? Huwag nyo itatago. Anyway, nakikita ko naman si Romel, hindi ka naman tulad ng iba, wala misis ko, may ibang lakad, hugot, single ako. Hindi ka naman ganun, di ba? Oo. So, wedding ring, it is a symbol of your love to each other. Kahit sino makakita, yung lalaki, gwapo, yung babae, ang ganda. Kaso may wedding ring, may asawa na, may sabit na yan. So, ang wedding ring, simbolo ng pag-ibig nyo sa isa't isa. May I have the coins? Bakit habang kinakasal may pera? Aras coins? Material blessing ng Diyos. Mas maganda kung humingi kayo ng pagpapala sa Diyos. Gusto niyo bang yumaman? Ayaw nyo. Gusto. It is a sign of material prosperity. Hindi masama magpayaman ng Kristiyano. Hindi bawal yun. Huwag lang maging ganit o maging swapang. Yun ang bawal sa Kristiyano. So,
Romel, una mong hawakan kasi padre de pamilya ka. Ikaw maghahanap buhay, sagot mo yung bahay, yung titiran, yung pagkain, pakakainin mo yung katabi mo, ha? Tingnan mo nga. Promise, Romel, bubusugin mo siya araw at gabi, pero hindi mo siya patatabain, ha? Malayo pa naman, Mariel, malayo pa naman. So, ang lalaki, ang padre de pamilya, ikaw yung maghahanap buhay. You must be generous, di ba? You must be resourceful. So, lahat ng kayamanan sa lupang makakamit mo, Romel, yun ay pagkakatiwala mo sa iyong minamahal na asawa. So, Marian, mamaya, pag inabot sa ito ni Romel, hinihirang kanyang treasurer. Ikaw ang ingat yaman ng inyong pamilya. Nag-iintrega ho ba? No? Retired na ba? Hindi pa. Hindi pa. So, military? PNP? Saan ho? Company work. Okay, so nag-iintrega. Paano mag-intrega? Nung araw may envelope eh. Nung araw may payslip. Ngayon, paano nag-iintrega? Nasurrender mo na ba? Ayun, alam. Nasurrender mo na. Alam niya, pero hindi pa nasusurrender. Alam niya kung ilan. Nabubuksan. PIN number, alam niya. Wala magiging problema. So, lahat ng kayamanan sa lupang Mariel makukuha ni Romel sa mabuting paraan, pagkakatiwala niya sa iyo. Ano gagawin mo bilang ingat yaman ng pamilya? Yun ay iyong sisinupin. Yun ay iyong palalaguin. Di ba? Ang sabi ng araw, ang asawang babae dapat hindi waldas, hindi bulagsa, kundi kayo yun eh. Ang asawang babae hindi waldas, hindi bulagsa, kundi ano ho sagot nyo? Magarbo? Hindi waldas, hindi bulagsa, kundi hindi bulagsa, hindi waldas, kundi nakalimutan nyo, ha? Kundi ayun, sinagot nung ninong ano. Mukha kasi kayong alta sosyedad eh. Parang high society ang nanay ni Romel, ano? So, masinop na may bahay ho ba kayo? So, nag-iintrega na nabubuhay. Sininop ho ninyo. So, tanongin na kita, Mariel, marunong ka ba magtipid? Kuripot ka. Medyo. Are you from Ilocos region? May Ilocano ba rito? Walang Ilocano? So, walang kuripot dito. Kasi wala pala Ilocano, no? Pag sinasabing kuripot, laging tinutokso yung mga Ilocano. Ay, Ilocana, kuripot. So, kung marunong ka magkuripot, inamin mo na. Mahusay kang humawak ng kabuhayan, magiging masinop kang may bahay ni Romel. Tama ba? So, ito ay material prosperity ng Diyos. Kung payamanin kayo, salamat sa Diyos. Pero bawal maging ganit o maging swapang. Yun ang pinagbabawal sa Kristiyanong pinayaman ng Diyos. Next, ano susunod natin? May kandila na, may wedding ring, may aras na, veil ceremony. Narinig mo sa ikalawang pagbasa, mga babae, pasako kayo sa inyong asawa. Bakit ang babae tinatalukbungan ng belo? Bakit ang lalaki hindi pwedeng belo sa ulo, balikat lang? Romel, kaya mamaya yung kalating belo lalagay sa balikat mo, nakaatang sa balikat mo ang mabigat na pasanin at pananagutan bilang asawa ni Mariel at bilang magiging ama ng inyong magiging mga anak. So sa balikat mo nakaatang, mabigat yan, ha? Kaya naman, Romel. Kaya naman, di ba? Kasi magkatuwang naman kayo sa pagpaplano sa inyong pamilya. Gastusin lahat, magtutulong kayong mag-asawa. Pinayagan mo bang may sariling trabaho? Nung araw, hindi pinagtatrabaho ang babae. Hindi nga pinag-aaral, di ba? Huwag mong paaralin niya, mag-aasawa, mag-aalaga lang ng maraming anak. Nung araw kasi ang anak parang baitang ng hagdan. From first floor, from first na baitang hanggang 12. Ano? So, pinayagan ka magtrabaho, hindi para pahirapan, kundi para magkatulong kayo sa gastusing pampamilya. Again, ang belo, kaya itatalukbong sa ulo mo maya-maya during the veil ceremony, tanda ng pagpapasakop mo sa iyong minamahal na asawa. Romel, promise, di mo sasaktan damdamin, ha? Hindi mo susugatan ng puso niya. Promise, iling ka ng iling. Promise yan, ha? At hanggang lumakpas ang 70 years, 80 years, yung pa rin ang gagawin mo sa kanya. Mahalin at ibigin araw at gabi habang magkatabi. Habang magkatabi. Paano pag di mo katabi? Yun, sinagot. Ulitin mo nga. Habang buhay. Malinaw yun, Romela. Habang buhay mo siyang mamahalin at ibigin, magkatabi man o hindi, di ba? Tapos sa interview natin, sabi ko, huwag mo siyang iiwanan para magtrabaho sa ibang bansa. Pag lumabas ka ng bansa, isama mo. Ayoko na may naiiwan na asawa, lalaki o babae, tapos isa nasa abroad maghahanap ng trabaho. Wag ganon. Kasi magsasuffer kasi ang relasyon ng mag-asawa, lalo ang magiging mga anak ninyo. So, again,
ang belo, tanda ng pagpapasakop ni Mariel sa iyo na minamahal na asawa. May I have the Bible? According to the Bible, sino ang puno ni Kristo? Ang Diyos Ama. Sino ang puno ng iglesia o simbahan? Si Kristo. Sino ang puno ng asawang babae? Yung katabi, ang kanyang asawang lalaki. Nabaligtad ho ba sa inyo? Naku, ang bilis sumagot, hindi naman ho. Magaang ba pingkok nyo? Magaang ba pingkok nyo? Sagot kayo, Romel, magaang ba pingkok mo? Naku, nasaan ang purong Tagalog region? Pag ang asawang lalaki magaang ang pingkok, sa panahon ngayon makukulong, maraming batas, protektado ang babae. Hindi, mukhang santo si Romel eh. Oh, mukhang pagkabait-bait. O kayo ho, hindi magaang ang pingkok nyo, naniniwala ako. Kasi napanatili nyo maganda asawa nyo. Eh kung magaang ang pingkok nyo, baka mukhang pindanggana yan. Ano yung magaang daw ang pingkok? Pagka ang lalaki magaang ang pingkok, nananakit ng asawa. Si Romel, tulad ng tatay niya, hindi mangyayari yan, ano? Kasi Romel, alam mo naman, bawal ni kantiin ang asawang babae, di ba? Ang daming batas dyan. Saka, mukhang pagkabait-bait mo mula ulo hanggang paa. Naniniwala ako na that you're a real gentleman. Ano sa Tagalog ang gentleman, Romel? Kalimutan. Ano sa Tagalog ang gentleman? Ito, magaling tong ninong na to eh, oh. Maginoo. Maginoo ka, Romela. Tunay ha. Ayoko nung maginoo, pero medyo bastos. Ayoko nun. Walang maginoong medyo bastos. Pag maginoo, tulad ni Romel, tunay na maginoo mula ulo hanggang paa. Inner and outer aspect. Tiyak na maginoo. Marunong magmahal, marunong umalalay sa kanyang asawa. So, bell ceremony, tapos na tayo. Demebelo na. Lalagyan ng kordon pa 8. The cord tie, sabi sa English. Tinatali kayo ng kautusan ng Diyos. Tandaan nyo to. Pag ang kasalan sa Diyos Kristiyano, ito nga yung sakramento ng kasal, bawal ang divorce. Ano meron sa Pilipinas? Malapit na magka-divorce. Malapit na, maniwala kayo sa akin. Gagawin lang yung habit forming ng mga liberated na lalaki at babae. Ano meron sa Pilipinas? Bakit alam nyo? May balak? Uwi na ako kung may balak. May annulment, meron pa legal separation. So, ang kordon, tandaan nyo, ano sinasabi ng Santong Sulat? Ano sinasabi ng Bagong Tipan? Ang pinapagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ang sino man tao. No to divorce, no to annulment of marriage, no to legal separation. Kahit ano mangyari, walang iwanan. Bantayan mo siya ha. Huwag kang papayag na mag-al sa balutan. Ginawa niyo yun. Kasi lagi kayo magkasundo, di ba? Sa edad nyo yan, palagay ko matamis pa ang pag-ibig nyo sa isa't isa, di ba? So walang mag-aal sa balutan ha, walang maghahanapan. So gagawin nyo yan talaga. Magsasama kayo habang buhay. Now, bago ako magtapos, don't forget, Romel and Mariel, that your love to each other is forever or for life. Nasaan ang mga ninong? Taas ang kamay. Natutuwa ako rito. Lahat ng iniisip ko, tinatanong ko, magkaedad ho ba tayo? Ilang taon na kayo? Ha? Napakabata pa pala. Ako ay magsi-62 na. Pero ang utak nyo, parang sinauna. Para kayong time machine. Bumalik kayo sa makalumang panahon. Ano? Alam niya lahat yung prinsipyo sinauna eh. Galing sa Bible, galing sa kulturang Pilipino. So, you're only 49. So, malayo ho pala agbat ko sa inyo. So, mga minamahal na kapatid, pagdasal natin itong magsing-irog na ito, naway basbasan, gabayan ng Diyos ang kanilang pagsasama, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Panginoong Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na mamuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto, hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay ng muli na mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagkatagubulin, ikaw aking unang tatanungin. Romel, tinatanggap po ba ang maging asawa si Mariel na iyong minamahal upang mamuhay kayo magkasama sa kautusan ng Diyos sa banal na sakramento ng kasal? Siya ba yung iibigin, alamin, igagalang at pangangalagaan sa kanyang karamdaman o kalusugan at iiwanan mo ba ang lahat at tanging siya lamang ang pakisamahan mo
habang kayo nabubuhay? Please answer me loud and clear. Opo, Bishop. Mariel, tinatanggap mo maging asawa si Romel na iyong minamahal upang mamuhay kayo magkasama sa kautusan ng Diyos sa banal na sakramento ng kasal. Siya ba yung iibigin, alawin, igagalang at pangangalagaan sa kanyang karamdaman o kalusugan at iiwan mo ba ang lahat at tanging siya lamang ang pakikisamahan mo habang kayo nabubuhay? Loud and clear, please. Opo, Bishop. Salamat sa maagap na tugon, maagap at malino na tugon. No unity candle. Get ready to recite first the traditional vow followed by your personal vow. Face each other, magkahawak ng kanang kamay. Kanang kamay magkahawak. Romel, kaliwang kamay ang microphone. Kanang kamay magkahawak. Pakuha ng bouquet, please. Traditional vow, tapos personal kung meron. Romel, eye-to-eye contact, sabi mo sa kanya ng malakas. Sa kanan ng Diyos. Romel, repeat after me, Romel. Sa ngalan ng Diyos. Sa ngalan ng Diyos, Si Romel. ako si Romel, Ay nangako sa iyo, Mariel. ay nangako sa iyo, Mariel, Puso kitang tinatanggap. na buong puso kitang tinatanggap Maging asawa. na maging asawa Kahirapan man. sa kahirapan man Ginhawaan. o Sa kaginhawa, karamdaman. sa karamdaman Kalusugan. o kalusugan, Magmamahal sa iyo. at magmamahal sa iyo Hanggang kamatayan. hanggang kamatayan. It's your turn, Mariel. Eye-to-eye contact. Kanang kamay magkahawak pa rin, ha? Opo. Sabi mo sa kanya, sa ngalan ng Diyos. Sa ngalan ng Diyos, Mariel. ako si Mariel, Nangako sa iyo, Romel. ay nangangako sa iyo, Romel, Puso kitang tinatanggap. na buong puso kitang tinatanggap Asawa. na maging asawa Kahirapan man. sa kahirapan man at kaginhawaan, Karamdaman. sa karamdaman Kalusugan. o kalusugan, Magmamahal sa iyo. at magmamahal sa iyo hanggang kamatayan. Now, are you ready to reveal your secret, both of you? Do you have your personal vow? Do you have it? Or you have to reveal it one by one? Romel, not ladies first, but gentlemen first. Beloved guests, please take your seat at this moment in time to hear their personal vow. Mauuna si Romel. To my bride, mahal kong Mariel, pupropose sa kanya, sana sa may bundok na Mount Gulugod Baboy sa may Batangas. Pero nabago ang location kasi nagbago yung schedule ng tour namin. Napunta kami sa Alibahaban sa may Quezon City, sa may Quezon Province. Di rin alam ng lahat na magpo-propose ako sa kanya, pero sinabihan ko na din sina mami at sino na ito yung time para kunin ko na matamis niyang oo. Na sobrang saya ko nung nasabi niya yun, kasi siya yung pinaka-first girlfriend ko. Lahat ng pangarap ko na natupad, like tinuruan mo ako maging financial stable. Kung wala ka din, di ko din alam kung nasa IT industry pa rin ako. Or operator pa din. Ikaw ay nagturo sa akin kung paano yung mga dapat gawin sa mga bagay-bagay na kailangan advance dapat mag-isip sa lahat ng mga galaw at dapat pag-isipan muna bago gawin. Halos na pagdaanan natin ng sobrang hirap like pandemic. Nalampasan natin yun na ikaw ang kasama ko. Alam kong ikaw yung... Alam kong kung saan tayo nag-umpisa, like, di din naman natin pinapaabot ang away natin na kinabukasan, hindi tayo nagkakabate. At handa tayo makinig sa isa't isa. Yan, maaalagaan ko kayo na magiging anak natin na di ko kayo pababayaan sa abot ng iyong mga kaya. Pangako ko, mamahalin kita na gagalang at aalagaan ko kayo. Ako'y naririto upang suportahan ka sa lahat ng oras, panahon, kasiyahan, hamon sa buhay. Ako'y nasa tabi mo bilang iyong kasama, kakampi at magiging asawa. Sa harap ng mga mahal natin sa buhay, naalay ko ang aking matapat na pangako na magiging iyong kasama sa buhay ngayon, bukas at sa habang panahon. I love you. Is that all, Romel?
It's your turn, Mariel. Take your time also. Okay. Hi, Baby Mel. To be honest, I don't know how and where should I start. This is it. Ito na yung araw na pinlano natin ng matagal. Ito na yung araw na magiging official Mrs. Manalo na ako. And officially, husband and wife tayong dalawa. Siguro, I should start in describing how we started our beautiful relationship. Perfect by Ed Sheeran is the best song para sa ating dalawa. Not because we're perfect as couple, not because we don't commit any mistakes and wrong decisions along the way, but we complemented each other. We're both young noong una din tayong nagkakilala. We both don't know how we should navigate this relationship because we never had one before. We never know na this day will come, but we're always praying and dreaming of it. Okay. 2018, when God permitted our lives to meet in the middle, technology and common friends helped us meet. Destiny maybe. Sa modern world na to, I never expected to meet someone like you. Someone who has the highest respect I know. Someone na may determination and perseverance to continue. And someone who always thinks solutions and positivity in any situations. Especially when I'm down and never know what to do. Sobrang dami na nating pinagdaanan, both our families, and we're both there. Ang daming tao nang dumating at umalis. Mga taong part ng family natin. Circle of friends, and even work friends. Pero still, here we are, continuing our plans. You know how thankful, blessed, and grateful I am that God gave me you. Ikaw ang naging lakas ko sa panahong akala ko hindi ko kaya. Sa mga draining moments ko, with the work that I do, it's never easy. But you're there to light the room. Medyo mahaba. Ayan. You always makes me happy by being so jolly and making jokes kahit minsan napaka-corny talaga. Pero dun mo siguro talaga ako nadala. Thank you for making me feel special. Never ko naramdaman na may kahati ako sa atensyon at pagmamahal mo. At dun pa lang sobrang sulit ko na. You know how free-spirited I am, and I never believed in true love before. Pero nung nakilala kita, nung pinagdaanan natin lahat ng saya at problema, nalagpasan natin ito at magkasamang pinipiling harapin ito sa araw-araw. Naniwala na ako. Na baka nga, na totoo nga, there will be that one person na nakalaan sa'yo at ginawa para sa'yo. Baby Mel, from this day on until the day that God will allow me, I will always choose you. May palagi. Love and kilig will fade. That I know for sure. But through ups and downs, I will always choose you. I will always choose to be with you. Thank you for being my 101 supporter. Thank you for boosting my confidence, and thank you for always being there to make me feel assured and never doubt the love that we have. I love you so much. I will always love you no matter what.
Please always know and remember na in any hardships, happiness, travels, plans, anything around the sun, I am here for you. I will always lift you up, help you in the things that I can, and you can assure that the assurance you gave me will equally be given to you because you deserve it. Should I call you Papa Mel from now on? Mukhang kailangan mo na mag-practice marinig yun araw-araw. Sooner or later, the fruit of our love will be there with us. And I know how excited you are. How you always dreamed that day. Wala na ako ibang mahihiling pa kundi bigyan tayo ng pagkakataon para maging mabuting halimbawa at maging mabuting magulang para sa future kids natin. Na dumating din sila sa point ng buhay nila na they will always hope for the best and will always believe in love. Lastly, let's always remember that God should be the center of us no matter what happened. Again, I love you, Baby Mel, Papa Mel, and my palagi. Love, Vivian. Is that all? Yes, po. Thank you so much for sharing your very inspiring and romantic personal vow. Hindi ko na papahabain pa, kaya nga ang homily ko ay kinulong ko sa 10 or 12 minutes, tinapos ko. Kasi kung tatapusin ko yung homily ng 30 minutes, plus your almost novel type of personal vow, pero very inspiring naman, haba tayo, didiliman tayo rito. Request nga ako, harap kayo sa ninong at ninang nyo ngayon. Harap lang sa ninong at ninang, sige. Sa mga ninong at ninang ni Romel at Mariel, sa lahat kayo magiging saksi sa kanilang pagkakabuklod at pagtutulungan yung kakalingay ng kanilang pagsasama sa mga darating na araw. Taas ang kamay ng mga ninong. Taas ang kamay ng mga ninang. So, pangalawang magulang po kayo ni Romel at Mariel matapos ang kasalang ito at kayo rin ay sumasaksi sa kasalang ito kasama natin ang Diyos spiritually. Sabi sa kasulatan, kung saan may 2-3 nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y naroon sa gitna nila. Spiritually, kasama natin si Lord sa kasalang ito dito mismo sa Lasurin Hotel Resorts in Tagaytay City, Province of Cavite. Basbasan mo, Panginoon, ang mga singsing na ito upang yung mga nakatatanggap maghahandol ito ay magiging matapat sa kanyang pangako at patuloy na mabubuhay sa ngalan ng pag-ibig. Basbasan mo rin, Panginoon, ang mga aras na ito na sumasagisag sa mga material na pangailangan upang yung mga nakatatanggap maghahandol ito ay patuloy na sumagana at magkamit ng hanggang kaligayahan. Bless all of this, O Lord, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Get her ring first. Kunin mo yung sing-sing ni Mariel. Harap kayo sa isa't isa. Repeat after me, Romel, ha? Sabi mo sa kanya, Mariel, binibigay ko sa iyo ang sing-sing na ito. Ang singsing na ito. Sa gisag ng aking Sa gisag ang aking pagmamahal at katapatan. At nangangako ako sa iyo. Na papahalagan ko ito. Sa pangalan ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Suot mo dahan-dahan, baba mo yung microphone. It's either pwedeng right, pwedeng left. Kunin mo yung sing-sing ni Romel. Kunin mo yung microphone. Ito lang ka ng Romel. Sabi mo sa kanya, Romel, binibigay ko rin sa iyo Binibigay ko din sa iyo sing-sing na ito. ang singsing na ito Sa gisag ng aking sa gisag ng aking pagmamahal at katapatan. pagmamahal at At katapatan. nangangako ako sa iyo, At nangangako ako sa iyo pahalagaan ko ito na pahahalagahan ko sa ito pangalan ng Panginoon. sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Baba mo yung microphone, suot mo dahan-dahan. Thank you so much. Tapos, Ariel, sahod mo yung dalawang kamay mo sa harapan niya. Romel, hawakan mo ito sa kanang kamay. Kanang kamay mo ito po mo. Kanang kamay. Pagka-recite mo after me, tapos para dyan kanang kamay ito. Kasi tamo ito sa kanya para magsalita. Sabi mo sa kanya, Mariel, Mariel, tanggapin mo
Tanggapin mo ang mga aras na ito ang mga aras na sa ito gisag ng aking pangako. sa gisag ng aking pangako. Kailalaan ko Nailalaan ko ang aking sarili ang aking sarili para sa iyong kabutihan para sa iyong at kabutihan kaligayahan. at Sa kaligayahan. pangalan ng Panginoon, Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Parang kamay taubo sa ibabaw. Kamay ni Romel sa ibabaw. Sa ilalim yung kamay ni Maria. Pasagot ka. Tinatanggap ko ang mga ito. Tinatanggap ko ang mga Ng ito buong puso. ng buong puso, Aking iniiro. aking At iniiro, naway basbasan ng Panginoon. at naway basbasan ng Ang ating Panginoon pagmahalan. ang ating pagmamahalan. Amen. Amen. Harap kayo sa altar. Tigis ang kamay sa Bible. Tigis ang kamay sa microphone. Short prayer. Sabay niyo bibigkasin, ha? Sabay, ha? Nawa ay Nawa Nawa ay igawad niyo po sa amin, igawad niyo po sa amin, Panginoon, O O Panginoon, ang inyong basbas ang inyong Inyong basbas. basbas. pagpalang kalinga. at mapagpalang kalinga. Amen. Amen. Ngayong sina Romel at Mariel ay nagpayag na ng kanilang matimyas at tapat na pangako sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang paghahawak kamay at pagsusot ng singsing. At ako bilang obispo ng Simbahang Katoliko Pilipino-Kristiyano, pinagtitibik at pinabasbasan ang pagtatalim puso o pag-iisang dibdib nila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tandaan ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng sino mang tao. Luluhod po ang kinakasal para sa paglalagay ng belo at kordon. Tagapaglagay ng belo. Luluhod kayo. Unang lalagay ang belo, kasunod ng kordon. Nawa ang iyong pag-ibigan ay maging wagas at talisay at may kababaang loob na sumunod sa kalooban ng Diyos sa inyong buhay. Tagapaglagay ng kordon. Naway lagi kayo magkaisa, 10 ng inyong magiging mga anak sa tulong at awa ng Diyos kasama ng kanyang bayan. Magsitayo po ang lahat maliban po sa kinakasal. O Diyos na nagpapabanal sa matrimonyo upang maging sagisag ng espiritual na pagkakaisa ni Kristo at ng Iglesia. Basbasan mo po ang iyong mga anak upang sila'y magmahalan, magalang at magpahalaga sa isa't isa sa pamamagitan ng katapatan at tiyaga sa karunungan at tulad ng kabanalan at upang kanilang tahanan ay magiging kanlungan ng pagpapala at kapayapaan sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Basbasan, ingatan, at kupinawa kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at punuin kayo ng kanyang biyaya at pagpapala upang magiging matapat kayo sa isa't isa sa buhay nito at sa darating na buhay na walang hanggan. Amen. Unang tatanggalin ng kordon, susunod ang belo. Maaari na pong tanggalin ng kordon, isusunod ang belo. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawanan tayo binyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Panginoon, sinabi mo sa iyo mga alagad, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Huwag mong tingnan ang aming mga kasalanan, kundi ang pananalig ng buong iglesia. Lagi nawang sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumayin niyo rin. Bigay natin ang pagbati ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace to all of you. Makamit nawa natin ang kapayapaang nagmumula sa Panginoon. Ibigay sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat para sa pag-aalay.
walang hanggan Diyos, pinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganay, binibigay mo ang lahat ng aming pangailangan. Kami na iyong mga mapagkubabang lingkod. Nag-aasin itong sagisag na aming pagtala ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Sa pag-aalay ng tinapay, o walang hanggan Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaaral namin ito sa pang sa amin maging tinapay ng buhay. Pagkaloob mo na kami tatanggap ito'y mabuklod sa bigkis ng pag-iibigan. Amen. Sa pag-aali ng katas ng ubas. O makapangyarihan Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway maging inom ng spiritual namin upang kami tatanggap ito'y mapasigat mapagimbago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Uhugasan ko ang aking mga kamay at itatawag sa ngalan ng Panginoon nang sa maging karapat dapat ako sa sakripisyong nito. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo mga kapatid, pangtong ating hay maging marapat Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikapupuri at kalawalhati ng kanyang pangalan sa ikabubuti at ng buo niyang iglesia. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo, Itaas ang inyong mga puso sa Diyos. tinasa namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Marapat na po siya ating pasalamatan at purihin. Tunay na matuwid aming tungkulin at kaligayahan. Lagi at saan man ay pasalamatan ka namin. O Panginoon, banal na Ama, lubang makapangyarihan at walang hanggan Diyos, iyong nilalang ang tao sa pag-ibig upang makibahagi sa iyong banal na buhay. Nakikita namin ang kanyang pinakamataas na hangganan sa pag-ibig niya sa kanyang asawa na nagtataglay ng tatak na iyong banal na pag-ibig at siya'y palaging tumatawag. Ang pag-ibig ay ang kanyang kaganapan sa langit. Ang pag-ibig ng lalaki sa kanyang asawa ay nagiging banal na sakramento ng matrimonyo at nagiging salamin ay walang maliw na pagsinta. Kaya nga, kasama ng mga anghel at mga arkanghel at lahat ng kalipunan ng langit, buong kasaya namin pinagbubunyi ang iyong kalawalatian. Lagi nagbibigay pa po at nagsasabi, Manal, Manal, Panoon Diyos ng langit at lupa, ipagpasang kalawalatian. O sana sa itaasan. Mapalat siya dumarating sa ngalan ng Panginoon. O sana sa itaasan. lahat ng kalwalatian ay sa iyo, Diyos na makapangyarihan, amang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan, ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak si Jesu Cristo maging taong tulad namin at danasin niya mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng misang pag-aali ng kanyang sarili, ang isang buot ganap na hain para sa buong sanlibutan at kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagnita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya ipagkanulo, ang Panginoon ay kumuha ng tinapay at nang siya makapagpasalamat sa iyo, ito'y kanyang pinagputol-putol, pinarasot binigay sa kanyang mga lagar at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Saan mo po magsing-irog na ito 10 ng kanilang mga pamilya. Amen. Kaya hindi naman matapos ang hapon na kinuha niya ang kalis. At nang siya muli makapagpasalamat sa iyo, ito'y kanyang binigay sa kanila at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking kalis ng dugo ng bago at walang hanggang tipan na nabuhos para sa inyo at para sa marami sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kailanman at iinom kayo ito'y gawin bilang pag-alaala sa akin. My Lord and my God, basbasan mo rin po, Panginoon, na dumalo sa magsisakasalang ito 10 ng kanilang mga pamilya. Amen. Pahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y muling darating sa wakas ng panahon. Kaya nga, Panginoon, amang makalangit, ginaganap namin ay yung mga banglingkod, ang pag-alaalang inutos ng iyong anak, sa aming paggalita sa kanyang pinagpalang pagpapakasakit at mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli at malwalhating pag-akyat sa langit at sa aming paghihintay sa kanyang mawalhating pagbabalik. Aming nialas itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan at kasama mga handog na ito, inaalay namin ang aming mga sarili na sinasamo namin sa inyo na tanggapin sa inyong makalangit na altar itong aming haing papurit pasasalamat. O Ama, lingapin niyo po ang inyong Santa Iglesia sa mampanig ng mundo. Puspusin niyo po ito ng banal na Espiritu magmula sa mga obispo at diakono at ng kaparian, lalong-lalo na ang simbahang Katoliko, Pilipino-Kristiyano. Buting Ama, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pagpalain mo po at pakabalin itong tinapay at alak upang para sa amin maging kamahal-mahalang katawan at tugo na iyong anak na si Jesu Kristong Panginoon
Ang lahat nawa ng tatanggap ng banal na komunyong nito ay mapuspusan yung biyaya at makalangit ang pagpapala at maging kaisang katawan niya upang sa imanan sa amin at kami sa kanya at bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alis sa inang anumang hain, kaya may sinasamo namin sa inyo na tanggapin itong aming tungkulin at paglilingkod. Sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kanya na kaisang Espiritu Santo ang lahat ng karangal at kalawatan ay sa iyo o amang makapangyarihan ngayon at magpakailanman. At tulad ng tinuro sa atin ang ating nakapagligtas si Yesu Cristo ng ating Panginoon, halina kayo't ating dasalin at awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasahalin ang kaharian mo, sundin ang ngalan mo. Dito sa lupa, maranang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala aron ang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Panginoon, sinasama namin sa niligtas kami sa lahat ng masama. Pagkaloob sa amin yung kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkakasala at ligtas sa ligalig sa pamamagitan ng Yesu Kristong aming Panginoon. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian. Magpasawalang hanggan. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nakasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Sa kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis
sa amin ang Naririto si Jesucristo, siya ang korderong pinadala ng Ama na tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan, papapala tayong inaanyayahan upang tanggapin siya at saluhan sa banal na hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ang katawan at dugo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na ating tinatanggap sa banal na komunyon ang magpatawad sa ating mga kasalanan at magatid sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po ay Sabado, kumbaga sa anticipated Mass ay nakahanda na po kayong mga munyon. Lahat po inaanyayahan ko na pumila rito mamaya upang tanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Una ko pong lalapitan ang kinakasal, tapos po pupunta ako sa bandang unahan, lapit lang po kayo. Magsiupo po ang lahat. Yung kinakasal, luluhod sandali. Tanggapin ang katawan at dugo ni Kristo. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatik, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang marapatin sa kapwa mag-ibig. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatik, inialay. Buhay na ganap ang sa amin ang Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, Ikaw na tagapagbigay ng lahat ng katotohanan, kaibig-ibig at kalugod-lugod. Pinasasalamatan ka namin sa inyong pagkakabuklod sa amin, sa mga banal na hiwaga ng katawan at dugo ng inyong anak na si Jesucristong Panginoon. Pagkaloob niyo po sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, ang mga pinag-isa ngayon sa buklod ng sakramento ng kasal ay magkaisa sa puso't kaluluwa, mamuhay na may kapayapaan at katapatan, at magkamit ng walang hanggang kaligayahan na nihanda para sa lahat ng umiibig sa inyo, alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. Amen. Come, Holy Spirit. special.
Before the final blessing, I would like to introduce myself briefly. I'm Bishop Anthony D. Ferreira, an ordained priest and consecrated bishop in our church, and my episcopal seat is located at the Cathedral Shrine of Pagkabuhay in Barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City. My father is an American, but my mother is a Filipina, and I remain Filipino citizen in thought, in word, and in deed. And lastly, my profession is I'm a public school teacher for 32 years. In fact, ang sakristan ko ay estudyante ko from grade 11 to grade 12 sa Maritime Strand ng senior high school. That's my profession, teacher po ako. But my vocation is being a priest and bishop in our church, and that is something spiritual with sacrifice. Of course, I remain celibate, and that is for life. Romel and Mariel, ngayong tinanggap na ninyo ang banal na sakramento ng kasal, ang habiling ko'y mamuhay kayo sa pag-ibig at katapatan sa isa't isa. Amen. Mariel, pag-ibig mo ipatunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Amen. Romel, may bahay mo ibigin tulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia o simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyukod kayo habang patuloy na ginagawad ang pagbabasbas. Naway si Jesus na naging panauhin sa kasalan sa kanan ng Galilea ay pagpalain kayo kasama ang lahat ng inyong mga kamag-anak at kaibigan. Amen. Naway si Jesus na nagmahal sa kanyang iglesia hanggang wakas ay punuin ang inyong mga puso ng kanyang pag-ibig. Amen. Naway bigyan niya kayo ng matatag na pag-asa sa buhay na walang hanggan upang masa ninyong antayin at masain ang pagsapit ito sa buhay sa hinaharap. Amen. Purihin nawa ang pangalan ng Panginoon. Ngayon at magpakailanman Ang saklalo natin sa pangalan ng Panginoon. na lumikha ng langit at Ang lupa. kapayapaan ng Diyos, malilip ng buong pag-unawa, ay matatag na ingatan kayo sa kalaman at pag-ibig sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo ng ating Panginoon. Tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo na may laging manatili sa inyo. Amen. Brothers and sisters, let us pray to God to guide this couple from now on and forever. Romel, listen first. As a Filipino people, we have our own custom, tradition, and even culture. It means, after receiving the Holy Sacrament of Matrimony, you have to face your beloved wife now, and you have to give your holy kiss. Are you ready? Romel, slowly please. Face each other. Ready? The key word is this. You may now kiss the bride.
Mabuhay. Mabuhay kayong lahat na sumaksi sa kasalang ito. Mabuhay. Sa awa tulong ng Diyos, Salamat sa Diyos. Please be seated to witness the signing of the contract. Let's restart. Shorter tayo ngayon, ha? Parang 1 hour lang yata, no? I will honor every word I say on this day. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here we stand like God said. Please say you'll always look at me this way, like on this day. On this day. Umaga na sa ating dulo.